praise. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at sa ating mga visitors, speakers sa umagang ito. Tayo po'y manalangin, tuon po natin ang ating presensya sa ating mahal na Panginoon. At damhin natin ang kanyang Holy Spirit na sa atin bawat isa sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos, naming banal, sa pangalan ng anak na si Kristo Jesus. Kami po'y nandito upang magpuri at mag-alay ng pasasalamat sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na kayo lamang aming dapat itaas, purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, sa umagang ito, hindi po kami karapat-dapat sa iyo sapagkat kami may taglay na kasalanan. Lord, tawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin, O God, upang maging karapat-dapat itong aming pagsamba at makarating sa inyong trono, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa paglilinis mo at pagpatawad sa amin. Thank you, Lord, sa mga anak mo na narito, Panginoon. Upang sama-sama po kami, Panginoon, na magpuri sa iyo sa pamagitan ng pag-awit. At sa higit sa lahat, ang pakikinig namin sa iyong mensahe sa umagang ito. Lord, maraming salamat. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang mga kapatiran na wala pa rito, Lord. Palalanan mo sila, Panginoon, upang pumarito na po sila, Panginoon, at sama-sama po kami magsamba sa iyo, Panginoon. Lord, tinatas ko rin po, Ama, ang magmimensahe sa umagang ito. Kayo, Panginoon, ang manguna sa kanya. Lord, tago mo siya sa inyong likuran upang maging, Panginoon, ang makita ang iyong mukha, Panginoon, makita ka sa kanyang katauhan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo lahat ang pinakamataas na papurit, pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Tayo panalangin ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ayan. Pwede po ba natin palakpakan ng mas malakas pa ang ating Diyos na buhay? Amen.
Happy birthday.
Dadako po tayo sa scripture reading. Sa scripture reading na matatagpuan sa Roma, chapter 12, verse 2. Pakiplas na lang po. Ito po ang sinasabi sa Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Purihan ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong maupo at ngayon dadako na po tayo sa building fund offering. Tinatawagan po Sister Linda. Maraming salamat po, Sister Linda. Ngayon dadako na po tayo sa testimony. Kung sinong pinagpala, alam ko lahat tayo pinagpala.
pumunta na po dito, isa lang daw po, ay testify natin ang kabutihan ng Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik pasasalamat sa ating Panginoon. At kahapon po ay ako po ay kanyang ginabayan papunta po sa aking pamangkin sa Mandaluyong na may karamdaman po sa kidney. Ang batang pong ito ay ayaw po niyang magpagamot. Ayaw po niya sa ospital dahil nakikita niya yung mga ginagawa sa mga pasyente at nakita niya na may namatay. Kahapon po, at siguro talagang pinagadya po ako ng Panginoon na makarating. Dahil gusto ko po siyang puntahan, matagal ko na siyang hindi nakikita. Kasi ako po hindi basta makaalis sa bahay dahil may alaga din po alaga ko rin po ang nanay. Kahapon po, nang makita ko siya, ako'y napaiyak dahil sa sobrang payat niya na talagang gusto niya man niyang gumaling pero ayaw niya pong uminom ng kahit anong gamot. Ayaw niya magtagal sa ospital. Pero ang ginawa ko na lang po ay kahapon ay pinag-pray ko po siya. Talaga po kami nag-iyakan at pinatanggap ko po siya dahil hindi po talaga siya nagsisimba, hindi siya talagang may punong-puno siya ng galit sa kanyang puso. Nagdasal po kami habang umiiyak ako na pinatanggap ko po siya, pinasunod ko po siya sa panalangin. At sinabi ko sa kanya, humingi siya ng tawad sa Panginoon, sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid na labis niyang nasaktan nung siya medyo malakas-lakas pa. Salamat sa Panginoon, siya po'y tumanggap. Kaya po medyo lumawag na po yung pakiramdam ko. Kasi talagang sa araw-araw po na talagang gustong-gusto ko siyang puntahan. Kaya po, salamat sa Panginoon, pinagadya niya po kahapon na ako'y makarating. Maitagbagdasal siya, ang kapatid ko at ang bunyong sambahayan. Lalong-lalo na po siya, kung loloobin po ng Panginoon na siya ay gagaling po. Sinabi ko po sa kanya, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Hindi ka man magpagamot, hindi ka man magpa-ospital. Ikaw ay gagaling sa kalooban ng Diyos. Salamat po sa Panginoon at tinanggap niya. Salamat po. Lord God, alam ko, ikaw lang po magpapagaling sa pamangkin kong ito. Marami po salamat. Maraming salamat po, Sister Sylvia, at talaga nga naman walang imposible sa Diyos. Ayun po, tinatawagan po si Pastor Joey para ipakilala ang ating speaker sa umagang ito. Good morning. Kamusta po ang inyong kaluluwa? Okay. Sa umagang ito, ang ating tikapagsalita ay hindi ko alam kung paano siya ay ipakilala, pero masigit ko siya nakilala sa paglilingkod sa Diyos. Masigit ko nakilala ang isang pastor, isang bishop na ayaw patawad ng bishop. Pastor lang daw kung tawagin daw siya. Pero dahil sa pagkilala ko sa kanya, parang siya yung naging bahagi ng aking paglilingkod, sa kanya ko nakuha. Sa kanya ko rin natutunan kung paano pamunuan o maging bahagi ng iglesia. Dahil sa kanyang katauhan, parang akong isang gintong na may puro kalawang nang siya naglinis sa akin. Siya din naging dahilan kung bakit ako naging pastor. Dahil ang mga tinuturo niya sa akin ay puro makalangit. Kaya naman nung siya madistinot sa JFA na naging tikapamuno sa amin, binigyan agad kami ng memo, mag-ama. First time niya magbigay sa amin ng memo. At first time din namin na may muan ng isang pastor. Pero yung pala ay isa aming ikagagalak at aming
buhay na meron kami ngayon na ginaganap. Salamat sa kanyang memo na yon na natutulong namin naging kayaman namin sa buhay ng aking buong sambayan. Aking pong pinapakilala sa inyo, si Pastor Bishop Arnold Saplor. Pangalawang pagkakataon ko pong magsalita sa ganitong panambahan. Kasi kung kilala nyo si Pastor Padel, no? Kasi ako po, pag nagsasalita, hawak ko po yung mic. Madalas po akong lumalabas ng pulpito. Mukhang dito, bawal ho atan lumabas. Okay lang po ba? Kasi hindi po ako sanay na nakakulong. No? Pasensya na po kayo, ha? Kasi ako po pag nagsasalita pa ako gusto ko ho, nakikita ko yung natutulog. Kaya, baka maikin na lang mo dito, first floor lang, walang second floor. Kasi yung mga natutulog, nahuhulog ko sa bangko pag ako po'y nangangaral. Okay lang po ba? Hindi ho bawal sa inyo, ha? Okay lang. Kasi nung panahon na ako po'y magsalita, bawal pong lumabas. At least kahit pa paano, na-reform po tayo, no? Actually, gusto ko pong sabihin sa inyo, originate, nung ako po'y bata-bata, galing po talaga ako ng Methodist. No? Natisod lang po ako. Nawala po ako. Kumbaga, parang hindi ko na gusto. Kasi pag sinabing pagbabago, ako po'y talagang totoong binago ng Lord. Amen po? So, hindi ko po naman pinagsisihan yon dahil ako po'y ginamit ng Diyos sa iba't ibang larangan ng gawain. Okay ba to? Hello? Okay. Ito yung magandang mic, no? Hindi yung nakakulong. Okay, ang pag-aaralan po natin ay ang pinamagatang The Power of Mindset. No? Hindi na ho tayo magtatagal. Siguro saglit lang ho ito eh. Pagka sinabi pong power of mindset, magtataka kayo, ano ba to si Pastor? Bakit power of mindset? Ano ho? If we look at ourselves, no, sa ating mga buhay, sa scientifical na pangungusap o medical, no, pag sinabing mind, ano po yung pumapasok sa isip nyo? No, mind, power of mindset. Magkaiba po yung brain at magkaiba po yung mind. No? So, parang ganito yan. Sa computer, sino yung magaling sa computer ko dito? Yan. Pag sinabi pong computer, magkaiba ho yung software tsaka hardware. No? Yung brain po natin, yun po yung brain. Yung brain po natin, yun po yung hardware. Yung ating pong mind ay yun po yung software. Ngayon tatanungin ko kayo, kapag merong tinatawag na virus, anong sasabihin ng operator ng computer? Do you want to continue? Ano sasabihin mo? Yes or no lang, di ba? So pag gusto mo ng virus, i-yes mo siya. Kasi gusto mo ituloy yung software. Pag ayaw mo ng virus, i-delete mo. Tama po? So yun po yung power of mindset. So, ang mindset po ay kapag tumuloy po yan sa inyong brain, no, ay dediretso po yan ng medulla oblongata. Alam niyo po yung medulla oblongata? Kasi kayo pinag-aaral kayo ng nanay niyo, hindi niyo tinatandaan yung science eh. Yung medulla oblongata po, nasa ilalim po siya ng brain. No? Ano po yung grade 1? Tinuro na po yan eh. Hanggang grade 3. Tinuturo po sa science po yun. Kaya po ang tao kumikilos. Dahil po yan sa medulla oblongata. Yun nasa ilalim ng brain ho natin. So doon ho siya kumbaga ang mga brain ho natin, may mga, maliliit na mga, parang kwarto-kwarto yan eh. May kanya-kanyang mga memory. Yung memory nung sinaktan ako nung ganito. Yung memory nung ganitong, kasiyahan. Di ba? Meron ganun eh. So, ang nagpapakilos po sa atin, ito yung medulla oblongata. So, yun lang ho yung ating pag-aaralan. No? So, ang gusto ko lang makita ho ninyo, ano bang nagagawa ng mindset? Malaki po kasi ang kinalaman sa pagkatao ho natin ito. Next slide po. Next slide.
So, do not conform to the pattern of this world. Look at this indication na sinasabi. But be transformed by the renewing of your mind. Look at this. No? Sino po yung inutusan na mag-renew ng mind? Tayo ang naatasan. Okay po? Sige po. Bago tayo magtuloy-tuloy, gusto kong tumayo po tayo. Sabi ganon, tayo ang inatasan to renewing. Sabi ganon, but be, yung word be, transformed by renewing of your mind. Ikaw yon. Hindi mo iaasa sa Diyos, hindi mo iaasa sa pastor, hindi mo rin iaasa sa church. Sino yon? Tayo. Okay, let us pray. Lord, salamat po sa napakagandang umaga. And we are here to continue to study your word. Hayaan mo, Panginoon, sa maikling oras ng aming pagsasama, pag-aaral ng salita mo, mabuksan ang aming isipan who we are at ano kami sa harapan mo, ano ang mga bagay na dapat namin pakatandaan bilang mga anak mo. Lord, I pray that your Holy Spirit na naka-indwell sa amin, hayaan mong mangusap ito at turuan kami sa bawat salita mo na aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. The word that, you may be seated, please. Okay. The word that we use here is be. No? Be. Tayo yun. Tayo ang magpapasya, tayo ang gagawa. No? Ikaw yun. Paano mo pinagagana yung, ganunin niyo yung ulo nyo. Ilagay niyo sa inyong yung hintuturo. Yan. Paano niyo to pinagagana? Kasi pag mali ang pagpapagana nito, pakilagay mo sa next slide. Sabi ganon, our mind is the battlefield of our spiritual warfare. Totoo po ba ito? Diyan tayo may labanan. No? Kaya minsan pagka yung Sabado pa lang, ang laban diyan, magsisimba ka ba bukas o hindi? Kung magagala ka o hindi. Tama ako, mali? Kung tatanghaliin ka o hindi. Tama, mali? Sino yung mahal si Lord dito? Yung Sabado pa lang nakaprepare na. Di ba? Mindsetting yon. Tama? Pero kung ang mindsetting mo, paisi-isi ka, hindi mo mahal si Lord. Sa pastor, sobra naman magsalita to. Yun naman talaga yung totoo Kasi battlefield nga Everything we do begins with our thought. Kaya nga sabi ng Bible, bakit sinabi dito ni Apostol Pablo, be transformed. Kaya ho nauso yung verses, the old has gone and the new has come. Why? Because nakita ni Paul, alam niyo si Paul, napakadalubhasa nito. Kasi bakit? He is a man of the Word of God. Kasi bata pa lang siya. Sino po ba si Paul? Siya po ay isang member ng Sanhedrin. Pag sinabi mo member ng Sanhedrin, mayaman. Tingnan mo yung katabi mo. Mayaman yan. Si Pablo ay matalino. Tingnan mo yung katabi mo. Matalino yan. Oh. Si Pablo ay kalbo. Ay, sorry, pastor. Kalbo naman talaga si Pablo. Pandak. Ay, sorry. Wala naman pandak dito, no? Si Pablo po, pandak po talaga. Maliitong tao yan. Hindi ko na siya nakita ng personal, pero sa aming pinag-aralan, nung ako po yung nag-doctorate, no? Nakita ko po yung pagkatao niya. Parang gusto ko nga i-drawing si Pablo noon Kaya lang nung dinodrawing ko, si Joey lumalabas. Kasi kalbo Ay, parang si Joey to matangkad si Joey. Next slide. No? Sabi rin, sometimes the hardest battles exist within our own mind. Totoo naman yon. Sino yung nagmahal na dito? Walang nagtataas dito Hindi pa kayo nagmahal? Hindi nyo mahal nanay at tatay nyo? O ba't di kayo nagtataas ng kamay? Sino na yung nagmahal dito? Kayo, pag hindi kayo nagtaas, ibig sabihin, hindi nyo mahal si Lord. Diba?
Sometimes the hardest battle exists within our mind. Kasi bakit? Ganito lang yan. Gaano nyo ba kamahal si Lord? Kahapon po kasi mayroon po akong client, 2 tao, 2 couples. Masakit sa dibdib na minsan ang pinag-aawayan ng mag-asawa, ego. Ako po kasi nagka-counseling, tinanggal ko na po sa school kasi mukhang nakaka-istorbo ako ng trabaho ko eh. Ang dahaba ko kasi lagi ng pila dun eh. Mga counseling na nangyayari. Ngayon kahapon may pumunta po, ginabi na nga ako ng uwi. Pinagalitan na ako ng mga anak ko. Eh, bakit daw? Sabi ko, kayo, nabuhay kayo, ganito ang buhay ko. Huwag mo akong papagalitan. Ama mo ako. Sabi niya, intindi mo rin yung kalusugan mo, Papa. Sige, tutulog na ako. Natulog tuloy ako ng maaga. Napapagalitan ako ng mga anak. No? Ako, mapagmahal ako sa mga anak. Nakikinig ako. Lahat ng bawal, di ko na kinakain. Kaya hindi na nga ako kakain eh. Kasi lahat na ng pagkain, bawal. Wala naman akong sakit. Wala rin akong maintenance, no? Galing ng mindset talaga ng mga anak ko. Okay. Sabi rito, minsan sa kaisipan natin, gaano ba natin kamahal si Lord? No? Pag mahal natin si Lord, ano yung ginagawa na nagmamahal? Iho, anak ka, di ba? Anong ginagawa na nagmamahal sa magulang? Ano pa? Tumutulong. Hindi tayo, ang nagmamahal, hindi lagi nauutusan. May kusa. Kasi nagmamahal ka eh. Tama? Tama ba? Ang toong nagmamahal, nagpiprepare lagi ng bago. Nanligaw ka na, di ba? Huwag ka magsinungaling. Tama? Nung nanliligaw tayo, meron tayong piniprepare something to our love. Di ba? Kasi bakit? Mahal natin eh. It is like of how we really love God sa buhay natin. Ako, alam niyo po, ang sikreto ng buhay ko, kung gaano ko minahal ang Panginoon, kaya ako namahal ang kahit hindi ka mahal-mahalang tao. Yung gagawa nga na ng masama, mamahalin mo pa. Kaya ba natin yon? No? Kasi bakit? Pag mahal mo si Lord, unique ka. We called it the mind setting. Amen? Mind setting. Kasi bakit? Tinuturuan ka nito sa isang magandang aspeto ng buhay at mga galaw at mga pamumuhay mo. Kung tama ang mindset mo. No? Ang pagmamahal sa Panginoon, no, ay nagtuturo ng magandang resulta ng kaisipan. Kung mahal mo si Lord. Ang dami na nakasimangot. Si Pastor nang judge to eh. Next slide. Hindi ako nag-judge. I'm just speaking about the word of the Lord. Sabi rito, for the mindset on the flesh is death. Bakit? The mindset of flesh is dead. Alam mo, pag masyado kang makamundo at lahat ng bagay ng pamumuhay mo, nakaayon ka sa sarili mong kagustuhan, may magagalit mamamatay tayo. Mamamatay yung relasyon natin sa Lord. Sino yung may pakiramdam na dito na para bang patay ka na? Buhay ka pa. Yung hindi mo na marinig, yung sinasabi ng Diyos sa puso mo at sa isipan mo, na manhid ka na, hindi mo na mapakinggan at pangangalabit ng Diyos sa buhay mo. Nakakatakot yun. Ako, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Lord. Dahil konting kalabit lang ni Lord, gigising na ako. Bakit Lord? Anong gusto mo? Pagalitan mo si Joey. Joke lang. Madalas kong pagalitan talaga yan nung araw. Yung sasabihan ko yan. Kahit anong gawin tago niyan, lumalabas ang totoo. Di ba, Susan? No. Kaya ako, mahal na mahal ako niyan eh. Okay. But the mindset on the Spirit is what? Life and peace. Ito yung tatanungin ko. Sino gusto yung dito yung may kagalakan sa buhay? Asang ka? Sinong gusto yung may peace
O, sabi rito, but the mindset on the Spirit. What it means, Spirit? Capital S yun, ha? S. It means that is the Spirit of God. And the Holy Spirit is indwelled in our life. Amen? Kung ang Holy Spirit naka-indwell sa inyo, anong ginagawa nyo? Anong klaseng pamumuhay meron tayo? Yung totoo. Baka nagdadala-dalawang isip pa tayo, hindi ganun ang tinuturo ng Holy Spirit. Pag may indwell na yung Holy Spirit sa atin, ang ibig sabihin ng buhay natin, the old has gone and the new has come. Ibig sabihin, yung kinakanta natin na binabago tayo araw-araw, bago yon. Totoo yon. Araw-araw may binabago. Pero yung sinasabing binabago mo ako araw-araw, yung paikot-ikot ka lang na gano'n, hindi ka binabago nun. Naintindihan niyo po ba ako? Ang buhay na laging umiikot-ikot lang na gano'n, hindi totoong binabago yun. Ang tawag doon, karnal. O, sama na naman ang tingin niyo sa akin. Nililiwanag ko lang yung totoo. Ang sabi ng Bible, if you know the truth shall set us free. Kasi kung halimbawa, ginawa mo ngayon, pinagsisihan mo noon, kinabukasan, tapos kinabukasan, ginawa mo uli, pinagsisihan mo uli, anong tawag sa'yo? Ang sinasabing binabago araw-araw, merong inaalis unti-unti sa buhay mo. Hindi yung pinagsisihan mo na, babalikan mo pa. I'm sorry ha. Inimbitahan niyo ako dito sasamantalahin ko na to. Kasi gusto ko, makalaya kayo, malaman niyo yung totoo. Amen? Huwag kayong mag-alala, ako po yung graduate ng Wesleyan. Ako po yung totoong Wesleyan. Hindi ho kayo. Ay, sorry. Sorry po. Ako po talaga ay professor ng Wesleyan Bible School. Pro po ako ng Bible School. Next. Sabi rito, the mind determines our direction. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi po dito, for as he think in his heart, so is he. Hindi po ako nagsabi niya yung Proverbs. For as he think in his heart, ikaw yon. Tanong ko kayo, ano ang iniisip nyo araw-araw? Saan ako kukuha ng pagkain? Paano ako magkakapera? Ano iniisip nyo? Paano ako yayaman? Paano ko palalakihin ang income? Ilang oras tayo nag-iisip lagi sa pera? Tapos kakanta-kanta kayong, God will make a way where there seems to be no way. Galing niyo kumanta, tapos yung ginagawa niyo naman, baluktot. No? Hello? Sabi rito, pasensya na ho kayo. Ito kasing Proverbs, masyadong magsalita eh. Sabi rito, your thoughts shape your identity and decision. Kasi, kung paano mo totoong pinagkakatiwalaan si Lord, yun ang buhay mo. Tama, mali? Bakit araw-araw nag-aalala ka? Bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Hindi po ako magtuturo dito, hindi po ako nagtuturo ng prosperity. I just want you to think about it, the mindset that you have. Kasi si Lord, hindi kanya papayagang lagi ka naghihirap. Pero ang pinapayagan niya sa iyo, pagsubok. Pero hindi kanya bibigyan ng problema. Ang problema, ikaw ang may gawa nun. Dahil sa mga mali mong desisyon, kaya ka nagkakaproblema. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng problema. Kasi si Lord, ang binibigay niya, maganda. Bibigyan kanya pagsubok, pero problema hindi. Ang pagsubok hindi ho problema. Ang pagsubok po ay testing. Am I right? Kasi si Lord, nagbasa na po ba kayo ng Bible in the whole? Tingnan nyo kung nagbigayan si Lord sa mga lingkod niya ng problema. Wala. Kaya kayo, huwag kayong mangangaral at huwag kayong magsasalita.
Pag may problema ang tao, ibigay ni Lord yan. Hindi ganon. Linisin niyo yung bibig niyo. Mali yun. Dahil si Lord ang binibigay niya pagsubok, hindi problema. Ang problema mo ay bunga ng mali nating kaisipan at mali nating ginagawa. Amen? Patawarin niyo ako ha. Gusto ko lang sabihin ng totoo. Okay, negative thinking leads to fear, doubt, and defeat. Kasi bakit? Mali yung isipan mo, lagi kang negative. Wala yan. Walang mangyayari sa ganyan. Nagpe-pray naman yung mga kapatiran, tapos para bang wala kang tiwala sa gawain ng Lord. Amen? Nilagyan na nga kayo ng mga anak ng Diyos, nilagyan na kayo ng likod ng Diyos, ayaw nyo pang... Buti na lang, hindi ganun dito. Mababait yung mga workers dito. Amen po? Kaya kayo, kung mayroon kayong pastor, mahalin nyo. Kasi hindi yan binigay ng Lord ng walang dahilan. Am I right? Amen po? Pag nagkaisa kayong magmahalan sa isa't isa, makikita po ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kung ang kaisipan nyo, ako kasi po, sa totoo lang, hindi po ako kingship. Servanthood po ako. No? Kaya ayoko nung masyadong binibigyan ako ng special. Kaya huwag niyo po akong bigyan ng may special attention. Hindi po ako ganun. Ayoko po nun. Si Jesus na lang yung bigyan natin. Amen? Kasi bakit? Negative thinking leads to fear, doubt, and defeat. God desired to lead us in what? But start with pag sinabing godly thinking, ang lagi nating iniisip, ang lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi natin titingnan, nakalulugod ba sa Diyos ito? O, di ba? Lahat ng isipin mo, titingnan mo kung naluluwalhati ba ang Diyos sa ginagawa mo. Sa iniisip mo, sa nilalaman ng puso mo, sa bawat takbang mo, sa bawat ginagawa mo. Pakiisipin mo maigi. Buksan naman ito. Kasi mahalaga po ito. At tulad po na ito, mindset. Huwag ko kayo magagalit sa akin. Salamat po. Sino dito yung faithful sa tithes? Okay, magagalit ha. Ang tithes po kasi, gusto ko lang sagiin ng konti. Alam nyo ba, ito, si Satanas po kasi, demonyo talaga yan eh. Wala siyang ginawa, dayain ang isipan ng mga anak ng Diyos. Di ba? Alam niyo po ba, kaya ginagawa ng Diyos, hindi niya tinanggal yan from Old to New Testament, hindi niya tinanggal yon. Kasi marami nagtanong dyan eh, kanino po ba kami magbibigay? Di ba? Tapos, ang ginawa ng Panginoong Yesus, pinakuha niya ng pera, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang tinutukoy po ang sa Diyos ay sa Diyos doon, yung tithes po yun, hindi po offering. Tandaan niyo yun ha? Hindi po offering yun. Kaya yung sinasabi naman ng verse, magbigay kayo ng nasa ng inyong mga puso, offering po yun. Hindi po yung tithes. Magkaiba po ang offering sa tithes. Dapat ang mindset natin, pagka kumita tayo ng pera, itinatabi na natin yung tithes natin. Hindi po ako nagyayabang dito. But I just want you to know kung gaano gumalaw ang Diyos sa buhay ng isang tao. Mindsetting po ito. Hindi po ito prosperity. Tinuruan ko po yung aking mga anak from the very beginning. Magtapat kayo sa ikapu nyo. Pag may baong kayo, itabi nyo. Tinuruan ko sila from the very beginning. Yung isang ko pong anak, takpan mo yung tenga mo. Kumikita ho siya, alam naman niya na yan. Kumikita ho yan ng, hindi ko na ho sasabihin kasi baka magtaka kayo sabihin si Pastor, baka kumita to sa contractor eh. Hindi pa. May company, ha? Ay, sorry po. Yung anak ko po kasi, may kumpanya na. Ang kinikita niya po ay maliit na ho yung 300,000 per month. Bakit ganyan ho tingin niyo sa akin? Basta ba't nagtatrabaho ko sa GFA? Ministry yun.
At alam nyo kung saan napupunta yung sweldo ko? Tanong nyo na lang yun na Joey. Hindi ko hawak-hawak yun. Kung makikita po natin dito, tinuruan ko po yung mga anak ko from the very beginning. Kasi bakit? Nakita ko po yung halaga ng tithes. Pag tapat ka sa tithes mo, ang sabi ng Panginoon doon, sasawayin niya yung alin? Ha? Balang. Yung mga balang, yung mananakmal. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yung mananakmal. Ang mga anak ng Diyos yan. Sasawayin ng Diyos yung mga mananakmal, yung mga mangungutang, manguhut-hut, mga gano'n. Alam nyo, pag nagtapat ka sa Lord, kasi tinuruan ko sila, ako naman, pagkada sweldo ko, ang ginagawa ko po, di ba, magkano po ang tithes? 10%. Binibigay ko po 15%. Hindi ko po ito pinagano, tinetestimony ko lang po sa inyo. Yung anak ko po, nung mag-tithes, hindi o 15%. Ba, ginawang 20%. Talaga tong anak ko na to, napaka-yabang, ano? Hindi, kasi mahal niya si Lord. Sino pong nagmamahal sa Lord dito? Simulan nun natin dito, kasi bakit? Ito po yung susi na ang gawa ng dyablo, ginigiba mo. Pag hindi mo ginawa yung gawa ng demonyo sa utak mo, nagsisimula sa utak yan, kakainin lang ni Pastor Joey, laki-laki ng tiyan yan. Di ba? Mind setting, ibig sabihin, tayo yung gumagawa. Tayo yung nagseset ng mind. Kaya kung gusto nating magtagumpay sa ating mga buhay, it is not for the church. Kasi kahit anong gawin nyo, ayaw nyo magbigay ng tithes, ang church tatakbo. Pero kung kayo, hindi kayo magtatapat at hindi kayo matututo in that kind of mindset, problema nyo sa buhay nyo yan. Lagi kayong magkakaproblema sa mga income nyo, finances nyo. Ako, hindi ko sinasabi wala akong problema sa finances. Pero hindi ko na iniisip yung pera kasi wala akong pakialam sa pera eh. Pero nagtataka ako eh. Di ba? Bakit? Nakupo ako sa mesa, may magdadala, may magdi-deliver ng pera. Sabi ko, saan galing to? Hindi ko alam. May nagpadala lang po. Gusto niyo ba yung ganon? Amen? You do not know kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Pangalawa, may nagbigay sa amin lote, titulado. Hindi naman ako nanghihingi. Hindi naman ako namamalimos. Ba't ka bibigyan ng lote? Amen? It is because nakikita ng Lord yung katapatan at totoo sa puso natin because of the mindset. Kasi ang utak ko natin, sa totoo lang, nadya ang battle. Yung battle natin. Next slide. The mind must be, bantayan niyo yung utak niyo, ay isip niyo. Kasi pag mali ang isip, mali pamumuhay. Mali nagiging bunga. Amen? Lagi tayong sumunod kung ano ang panuntunan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi, sabi rito, whatever is true, pakibasa po, 1, 2, 3, read. Diba? Isipin natin. Sabi dito, we must be intentional. Anong ibig sabihin ng intentional? Ha? Sasadyain mo sa sarili mo. Huwag mo laging sabihin sa Panginoon, Lord, baguhin mo isip mo. Hindi gagawin ni Lord yun. Kasi tayo mga Kristiyano, ang hiling natin sabihin, Lord, baguhin mo ang isip ko. Hindi gagawin ni Lord yun, maawa na kayo. Kayo po ang gagawa nun. Ang Bible po nagsasalita, it must be intentional. Ikaw ang gagawa nun para sa Panginoon. Kaya ang buhay po natin, laging tinitingnan ng Lord, ano ang takbo ng isip mo dahil yan ang nagpapaluwalhati sa Diyos pag tama ang mindsetting mo. Kaya minsan natataka tayo, hindi na natin marinig yung tinig ni Lord. Paano mo maririnig? Bingi ka. Paano mo makikita? Bulag ka! Gusto niyo pong makadilat? Taas ang kamay na gustong madilat ang kanyang mga mata.
makarinig ang kanyang mga tenga. Sige po, mamaya po gagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Sabi to, the enemy uses lies. Ang diablo, lagi niyang ginagawang magsinungaling sa'yo. Sasabihan niya pagka magbibigay, lalo na't malaki. Yung malaki na, halimbawa, sanay ka sa 100, binibigay mo 10. Sanay ka sa 1,000, binibigay mo, magkano? 100. Pagka 10,000 na, medyo tumataas-taas na. Ha? 100 pa rin. Kayo talaga, oh. Di ba? Sa ako, hindi ko mamayabang. Hindi na ako nagsasalitang gano. Pero ang Lord kumikilos. Di ba? Hindi ako nagmamayabang, pero pinatotoo ko sa inyo, kapag ka naging totoo tayo sa Panginoon, makikita mo galaw niya. Lalo kang magtataka sa buhay mo. Kasi bakit? Mindset eh. Baguhin nun natin. Kasi bakit? Ang demonyo, lagi niyong lupigin. Talunin niyo ang demonyo sa isip niyo. Ang sikreto ko dyan, mahalin mo si Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo. Tanongin mo, mahal mo ba si Lord? Sabihin mo, magbago ka na. No? The enemy uses lies. Kasi bakit? Dinideceive niya tayo lagi. ang trabaho ng demonyo, sirain yung pagmamahalan ng kapatiran. Tubuan tayo ng mga pride. Away-away. O yan, gawin nyo dito yan. Dapat hindi kayo nag-aaway-away, mga kapatid. Paalalahanan. Kung magsaway kayo, ayusin nyo rin yung may pagmamahal. Ako, pag magsaway ako, halika, doon tayo sa loob. Papakainin ko muna yun, bubusugin ko. O, kain ka. Pagkakain nun, alam mo anak. Ayan. Ito, samang ebidensya. Sasabihan mo yun. Tingin mo ba yung mga workers aalis sa'yo? Hindi. Mahal niyo ba ako? Busog. Sabi nga nung, guarding the mind means filtering our media. Ano yung media? Yung mga pangit mo. Di ba? Yung tinitingnan mo. Ito, madumi utak na to. Hindi maganda to. Di ba? Ganun yun eh. Yung mga pinapanood mo, filter na rin. O ito, idadagdag ko ng konti. Sa music. Ito, huwag kayong magagalit ha. I just want you to know the truth. What is the effect of music in our life? Santong kabayo, banal na aso. Di ba? May mga nakikinig-kinig na gano'n. Kaya kayo buhay mo, santong kabayo, banal na aso. Tapos minsan makikinig, kung liligaya ka sa piling ng iba. O, filtering. Sabi dito, filtering our media. Ayusin natin, the old has gone and the new has come. Ang pakinggan na lang natin yung mga nakaka-encourage na kanta ng salita ng Diyos. No? Mas maganda yon. Okay, sabi nga nun, guarding the mind means filtering our media. Conversation and self-talk. Pagka nag-uusap-usap kayo, huwag niyong pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Chismoso yun, chismosa. Ang pag-uusapan nyo, sis, anong yung maganda? Mag-evangelism tayo, mag-Bible study tayo. Di ba masarap pag-usapan yon? Ang daming taong mga masasama dito. Di ba? Yun yung magandang pag-usapan. Kaya dapat tayo magpakabuti tayo, kasama tayo sa masama ugali eh. Ayaw mag-ministry. Di ba? Amen po? Next slide. Sabi rito, a Christian mindset goes beyond thinking. It's surrendering the mind over to God and finding what? Christ's wisdom. We're building an unshakable foundation in God through living faith becomes the greatest defense against, o diba, magaling tayong tagasunod. Kaya tayo minsan tamad,
Hindi kasi tayo tagasunod. Minsan tayo late. Ay, marami ba late dito? Di ba? I'm sorry. Kasi kung mahal natin si Lord, di ba? Sabik na sabik tayo. Nung nanliligaw ka nga o nililigawan ka ng asawa mo, di ba? Wala pang uwian na, doon na yung manliligaw mo. Sa karsada na sinusundo. Di ba? Dito po, ayusin nun natin. A Christian mindset goes beyond the thinking. No? Thinking. Ibig sabihin, sa lahat ng ating iniisip, pag-aralan nun natin lahat ng bagay, nakalulugod ba talaga ito sa Lord o hindi? Kasi bakit? Ito lang yung sikreto, mindset. Pag tinama mo ang mindset mo, tama ang magiging pamumuhay mo, tama din ang lahat na mangyayari sa buhay mo. Di ba? Kahit pa nagagalit ka, mag-isip ka na 10 beses anong bunga na magiging galit mo. Magagawa mo ng tama yung decision mo. Am I right? Di ba? Sino mga nanay dito? O, di ba? Pag galit na galit kayo, bunganga kayo ng bunganga, ano nangyayari? Marami tuloy kayo nakakagalit. Mga anak nyo, nag-rebelde. Kasi pag nagalit kayo, nakita nyo lang marumi, hindi mo na kayo nagtatanong, ano ba namang buhay ito? Puro na lang kalat. Di ba? Mga ganon. Tapos yung pala, yung apo mo yung nagkalat. Hindi, pag nakita mo yung kalat, maglinis ka na lang, huwag ka na magsalita. Tama ba ako, mga nanay? Hindi nagligpit ng pinagkainan yung anak mo. Burara din yung anak mo kasi. Huwag kayo magagalit, ha? Ang reality nito, minsan testing sa atin yon. Hindi yung problema. Tinetest ka ni Lord, gaano ba yung patient mo? Ang problema sa'yo, lagi kang nadadala ng demonyo. Kasi yung demonyo, galit doon ka lalaroin ng demonyo. Ito, madaling magalit. Pag uwi nito, maraming ligpitin. O, bakit tumatawa kayo? Totoo, hindi? O, di ba? Demonyo kasi ganyan ang demonyo eh. Pero kung tama mindset nyo, pag uwi nyo, linis na yun. Kasi spirit yan eh. Amen? Okay. Next slide. And when the mind align itself with God's will, nothing can penetrate the bond Christ give to the Lord's faithful believers. Look at this. Walang pwedeng makaano sa iyo. Lahat ng gawa ng dyablo, tatalbog lang yan. Di ba? Pag tama mindset mo. O ngayon, magtatapat ba tayo sa mga ikapo? Lakasan nyo naman. Umpisahan nyo sa maliit na bagay ng pagtatapat. Sa sweldo nyo. Huwag nyo nang gawin 15, huwag nyo akong tularan. Yung 10% bigay nyo para sa Lord. Gagalaw at magtatagumpay ang gawain ito. Amen? Pangalawa, magmahalan kayo sa isa't isa. Kung kayong may mga leaders, huwag kayong maging, wala akong alam dito ha. Hindi ko alam yung ano nyo. Kung mga leaders dito, magkaroon kayo ng unity ng mindset nyo, paano kayo makakatulong sa ibang tao. Ako yan ang tinuturo ko sa mga leaders ko. Kaya marami kaming ministry na ginagampanan sa Taytay. Kahit basketball, badminton, ano pa? Oo, charitable, lahat, klase. Kasi tinuturuan namin ng mga member maging concern sa isa't isa. Oo. Sabi nga nun, and nothing can penetrate the bond Christ gives to the Lord's faithful believers. Kasi makikita ko natin dito, pag nakita niya ang katapatan ng ating puso, because of the mindset, kahit di ka na magsalita, ang sabi ng Bible, and He will give you the desire of what? Of your heart. Amen? Next slide. Sabi ganon, the mind needs renewal. Romans 12:2. Sabi ganon, renewal is not one-time events but daily what? Discipline. Reading scripture. Tanong kayo, ito lang muna. Ilang oras tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Ilang oras tayo nagbababad sa Facebook? Ilang oras tayo nagbababad sa mga telebisyon?
Buti pa Bulaga o kaya yung Wawawin. Ano pa ba yun? Showtime. Ang tagal ng oras pagdating ng Bible, pagbasa ng Bible. Babasa ng Bible na inaantok. No? Dapat meron tayong mga specific time to read the Bible. Prayer, worship, meditation. Yung meditation po, maraming bagay yan. Ha? Tools of mind. Sabi nga na, renewal, a renewed mind leads to... O, di ba? Gusto niyo yung malinaw? Wisdom and peace. Okay, next. Conclusion na tayo. Hindi pa. We demolish argument and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Malinaw naman ang salita ng Diyos eh. Amen? Sino yung gusto ma-renew ng mind dito? Okay, next slide. Sabi na, finally, brother and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellence or praiseworthy, think about such things. Ang sikreto lang, lagi mong ilagay sa isip at puso mo, mahal mo sino? Si Lord. Kaya hindi ka na magagalit sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka nagalit. Kasi mahal ni Lord yan. Pag di mo minahal yan, di ka mamahalin ni Lord. Next slide. Okay, next slide. Na ano na natin yan eh. Sabi rito, victory begins in the mindset. God gave us power over our thoughts. Totoo ba yan? Binigyan tayo para... Kasi ang thoughts natin, tayo ang may control. Hindi tayo kokontrolin ng thoughts. Dapat control natin ang thoughts natin. Amen? We must take every thought captive. 2 Corinthians 10:5. When our mind are surrendered to God, our lives align with... Alam niyo po ba, dinala kayo ng Diyos dito, may purpose si Lord. Kailangan lang mind setting. And I just want you to think about it. Kanino tayo susunod? Kanino tayo susunod? Tandaan nyo ito. Kung sa Lord tayo susunod, sa Lord tayo titingin, lagi nating isipin ang ating pagmamahal para sa Kanya. Nadyan siya para sa iyo. At ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan niya, lagi mong maririnig at mararamdaman. Mula sa araw na ito, gusto kong alalahanin natin ang ating mga sarili. Think about it. Tayo pong lahat ay tumayo. Can we close our eyes, please? Huwag mo nating isipin, sino katabi natin, ano tayo. Ano yung mga maling bagay sa buhay mo na gusto mong ayusin at gusto mong i-align to the will of God? Ang sabi ng Bible, if really our mind is renewed, no? Renewed, ibig sabihin, ina-align natin yung ating buhay to the will of the Lord. Ina-align natin ang ating mga buhay sa lahat ng nais ng Diyos para sa atin. Gusto ko pong makipag-usap tayo sa Panginoon. Huwag kang mag-hesitate na sabihin sa Panginoon ang lahat ng pagkakamali mo, pagkukulang mo. No, hindi niya titingnan yung mga nakaraan mo. Ang titingnan niya yung pagbabalik mo. Yung ibabalik mo ang muli sa buhay mo na magtiwala ka sa lahat ng gagawin niya para sa iyo. Renewed your mind. Settle it in the presence of our God. Can you raise our hand, please, and I will pray for you. Father in heaven, you know every life ng mga anak mong narito. Kilala mo ang bawat isa na narito. Nalalaman mo ang bawat mga buhay po at kaisipan na meron po sila. Wala kaming pwedeng itago sa iyo.
Wala kaming pwedeng ilihim sa lahat ng pagkakataon. We ask, Lord, your favor that your indwelling Holy Spirit, Lord, sa bawat buhay ng mga anak mo, hayaan mo pong maghari. Hayaan mong manguna, hayaan mong kumilos, marinig ng malinaw sa kanilang mga kaisipan at sa kanilang puso ang kalooban mo, ang purposes mo sa bawat buhay ng mga anak mong naririto. And I declare, Lord, hayaan mong ang kalayaan sa bawat buhay ng mga anak mo ay mangyari ayon, Panginoon, sa kanilang ninanasa ng kanilang mga puso. And I pray, Lord, hayaan mong matutunan nila paano nila i-renewed ang kanilang mga isipan. Align with your purpose. Align with your will in everything, O God. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo lahat ng karangalan, kapurihan at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin at deklarasyon at ang kapayapaan, pagpapala ay sa amin mula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 God bless you po. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po, Pastor Arnold, sa mabiyaya at pinagpala po kaming lahat at napakarami naming natutunan sa inyong mensahe sa umagang ito. Busog na busog aming espiritu po. So ngayon po, dadako na po tayo sa pagkakaloob. Ang sabi po, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng apaw, sisilan lang inumin, hindi na matutuyuan. Tinatawagan ko ang dalawang kasister. O Diyos, salamat po. Maraming salamat sa aming nakain sa umagang ito. Muli po, Ama,
Purihin ka. Purihin ang iyong kadakilaan, kabanalan sa bawat puso. Naghandog, nagbigay para sa iyong gawain sa iglesyang ito. Salamat po, Ama, sa bawat araw at gabi na patuloy mo kami iniingatan ng bawat puso na ikaw lang ang Panginoon, ang aming inaasahan. Sa lahat ng hamon sa buhay, Panginoon, ay lagi kaming kasama. Kaya, Ama, pagpalain mo po ang lahat ng ito upang magamit sa kalalawak ng gawain ng iglesyang ito. Patuloy mo itong basbasan ng liglig, siksik, at umaapaw sa iyong ubasan. Patuloy, Panginoon, ikaw ang Diyos ang magpala din sa lahat ng mga pusong nagbigay sa iyong ubasan. Patuloy, Diyos, kayo po ang mataas sa puso ng bawat lingkod mo na nabigay ng iyong ika-10 bahagi na kailang pinagpagal sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. The splendor of a king, clothed in majesty, the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Muli ka, Panginoon. Lord, salamat. Maraming salamat sa iyong tinuro sa amin lahat. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito. Isang kayamanan na hindi makukuha ni numan. At ito'y, Panginoon, nakabaon sa puso ng bawat anak mo na narito. Salita mo na siyang bibigay sa amin ng pagbabago ng aming buhay, ng aming pananampalataya, ng aming paglilingkod, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pag-ibig mo na kailanman ay hindi mo binabago sa amin lahat na naririto. Salamat sa Banal na Espiritu na kung saan ang lahat ng iyong binanggit, narinig, nadama namin lahat, Panginoon. Ang walang sawa mong pag-ibig na hindi nagmamahaling sa bawat isa. Naramdaman namin, Panginoon, kung gaano kalaki, kalawa, kataas ang iyong pag-ibig, pagmamahal na binigay mo sa amin sa umagang ito. Kaya, Ama, lahat ng kapurihan, lahat ng papasalamat, pagdakila sa iyong kataas-taasan, kabanal-banal ng pangalan, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo lamang, O Diyos. Kaya, Ama, salamat mo sa umagang ito at pinusog mo kami ng iyong pagkalinga ng pagmamahal na puspos ng banal mong salita ang bawat isa. Nawa ito, Ama, ang maging daan ng aming pagbabago upang kami mas maging malalim sa pagkilala at pagtanggap sa iyong kalooban. Kaya, Ama, sa umagang ito, maraming salamat. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang basbas ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu, God Almighty. In Jesus' name, everybody say, Amen at Amen. Tinatawagan ko po ang ating speaker at isang panalangin sa umagang ito. Itaas pa natin ang ating mga kamay at ipapasalamatan ng ating mensahero sa umagang ito. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming Bishop Arnold Sablo. Lagi mo siyang samahan ng iyong banal na Espiritu at kalooban mo. Ang siyang laging manguna po sa kanyang kalooban. Ang siyang laging kang sundin at lagi kang pakinggan upang lahat po ng kanyang mapakinggan mula sa iyo na ibinahagi sa amin sa umagang ito. Puspusin mo nawa siya ng iyong banal na Espiritu na kung saan ang lahat na kanyang narinig ay ibinabahagi namin sa amin lahat. Naging susi na aming kayamanan ng aming malaking pagtitiwala sa iyo. Salamat po sa kanyang salita na ginamit mo. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buong katauhan, sa kanyang buong sambahayan. I-bless mo nga po, Panginoon, ang kanyang ginagawang paglilingkod sa iyo, na may katapatan, na may paglilingkod, na may kagalakan na ginagawa niya ito, Ama. Ibuhos mo, Panginoon, ang masaganang basbas na nagbubula sa iyo. Ikaw ang Panginoon namin at Panginoon din niya. At Panginoon ang lahat na kumikilala at nananampalataya sa iyo. Basbasan mo po, Panginoon, ang kanyang buong katauhan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen at Amen.
muli palakpakan natin natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Mari po tayo muna po at makinig natin mga church announcements. Muli po magkakaroon po tayo ng confirmation class after service. Para po sa lahat ng dadalo, pumunta lang po kay Pastor for our confirmation class. And next, and here's our December 2025 activities. So, December 18 to 26 p.m. to 9 p.m. magkakaroon po tayo ng ating simbang gabi. That's again, December 18 to 20. Ang ating pang Christmas party gaganapin sa December 21 right after service. At magkakaroon po tayo ng caroling sa December 16 and 17. And we will resume on 21 and 23. Magkakaroon din po tayo ng year-end prayer and fasting sa darating na December 30, 6 p.m. to 10 p.m. Ang mga magsisigla po susunod na linggo, November 30, for the last Sunday of the month, ang ating speaker, ating Pastor Joey Flores, at ating po nagkapanguna ay Sister Amy Loreno, at ito po, yung mga cleaners po, mga kabataan, and muli po natin kalilimutan na dumalo sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online live group, Thursday, 3 p.m. ang ating midweek live group dito po sa church, Saturday ang ating youth life group, and Sunday ang ating Sunday worship service. Ang ating pong recording po ngayon ay Black and White. Ibutulatid by Micah. Pinapalalahanan po ulit mga kabataan na dadalo sa Youth Ignite for the down payment for 500 pesos. Again, the deadline is on December 7. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Sunday and God bless us all.